Good evening, Collegiate Daricans. Happy Wednesday po sa ating lahat. So, ayan, kamusta po kayo? Narito na naman nga po si Gandara, ang inyong Collegiate Daricans para maghatid sa inyo ng mga latest na balita hinggil po sa TVJ. And this speaking of latest update, narito ang atin pong pag-uusapan ngayong gabi ay pumapatungkol po dito sa total of views or live views ng TVJ ngayong araw po ng Miyerkules, September 6, 2023 na kung saan nangunguna pa rin nga po ang TVJ. So mamaya pag-uusapan din po natin yan. And ganun din naman po ang tungkol dito sa pag-iyak ni Yorme sa G. Sagadli na kung saan ang kanya pong mga alipores ay pinag-uusapan ito sa social media. Akala naman po siguro nila ay may pake po tayo. Pero bago nga po natin na simulan ang balitaan at talakayan hinggil po sa mga balitang yan, nais po muna natin na magpasalamat sa inyo sa walang sawa po ninyong pagsuporta at pagantabay lagi sa ating pong mga daily updates. At syempre, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button at notification bell para kayo po yung maging una at updated sa atin pong mga inilalabas na balita hinggil po sa TVJ and Legit Taricats. Basta po may kinalaman sa TVJ, sagot na po natin ang mga balitang yan. So, eto na nga. Simulan po natin ang atin pong balitaan. So, ang TVJ po sa kanilang or sa TV5 Philippines YouTube channel. So, sa YouTube channel po ito 114,000 views ang nakuha po nilang viewers. Bago pa man po nila ito mai-private, nakuha na po din natin agad. 114,000 guys. Samantalang sa kanilang TVJ official naman ay mayroon pong 111,000 views. So, malaki-laki po ito, no, kung atin pong tutuusin. Samantala, kung naka 100,000 naman po ang TVJ, mayroon naman pong 6.5 ang Itbulaga sa YouTube channel ni Yorme Isko. Biruin niyo yun, 6.5 lang. Hindi man lamang po naka 10,000. And then sa Facebook naman, mga Collegiate Taricats, meron pong 144,000 na views po ang TVJ. And sa TV5 Philippines ay 144,000 din. So, puro 144, no? At kung ito total nga po natin yan, Collegiate Taricats, ay nasa 500,000 na views po yan. So, kalahating milyon na. Biruin nyo nga po yun. Kahit po binabatikos ngayon ng TVJ, kasi nga itong panatiko po ng It's Showtime, hindi po maka-move on na kung saan ay TVJ pa rin po ang sinisilip nila na may dahilan na kung bakit nasuspinde ang Showtime. Hindi na lamang po tanggapin ang katotohanan na may kasalanan po talaga si Vice Ganda at si Ayon sa kanila pong ikinilos. Pilit pa rin po nilang pinipilit yung kanila pong pananaw na kung saan ay hindi raw po maganda pala ang pagsubo or pagkain ng icing kumpara daw po sa paglalampungan online at pagmumura online, no, 'di ba? Ang kikitid po ng utak ng mga ito na napakalinaw naman yung lambingan po or paghalik ni Tito Sen kay Ma'am Helen Gamboa. Yun naman po yung mag-asawa and lolo't lola na kung saan one woman man itong si Tito Sen. Kung tutuusin, yan po ay good influence. Kung makita po yan ng mga bata, okay lang dahil normal na maglambingan ang lolo't lola. So, good pa po yun para sa kanila na po pwede palang ganon sa sobrang dami pong mga pangit na nangyayari ngayon sa atin, balitang hiwalayan, etc. etc. Pwede pong pumasok pa sa utak ng mga bata na po pwede pa pala yun pwede palang umabot ng ganyang edad na magkasama pa rin. 'Di ba? It's a good example pa po para sa healthy family.
And talaga ang kanilang ini-issue pa si Tito Sen at si Miss Helen Gamboa. Nag-iisa lamang po sa buhay ni Tito Sen yan. Katunayan, kapag inihihilera po ang mga loyal at long relationships, number 1 na po dyan si Tito Sen at si Miss Helen Gamboa. So, sobrang tagal po ng kanilang pagsasama. One woman man, ika nga. Hindi po tayo nakarinig ng pagluloko. Tapos kanila pong i-issue. About naman sa pagmumura ni Wally, so hindi naman po namin kinukonsinte na nagkamali si Wally at nakapagmura siya. Pero ang aming sinasabi ay at least kahit papaano marunong po si Wally na tanggapin ang kanya pong pagkakamali, humingi ng tawad. Hindi nakikipagmatigasan, sinasadya man or hindi. At the same time, kung titingnan nyo naman yung angulo, hindi po kita sa screen si Wally. Hindi siya nakaharap. Tapos, i-compare ninyo sa subo daliri o sup-sup daliri nga na mayroon pang facial expression. Kung simpleng kumain lang sana ng cake, okay lang pero yung may pa facial expression pa sila, may pa slow mo pa sila, tapos yung mga bakit nga ba kinakailangan pa natin mag-explain sa mga makikitid pang utak at ayaw tumanggap po ng pagkakamali. Ayaw na lamang aminin na nagkamali po talaga ang idolo nila. Talagang sinisili pa po ang TVJ. Pero ganun pa man, nananatili po na kahit ang TVJ ay binabatikos ngayon, ay marami pa rin po ang nanonood sa kanila. So, naka 500,000 na views nga po sila, samantalang ang concurrent viewers naman po ng TVJ as of 1 PM ay narito, 136 sa EAT, 121 sa Showtime, and 1.7K sa Eat Bulaga. So, makikita nyo dito, lutang na lutang kung sino po ang may mas mataas po na concurrent viewers. Pinagsama-sama na po yan, Facebook at YouTube. Katunayan yan, kulang pa po ito Kasi tatlo lang yan, 1, 2, 3. 11K, 40K, 85K. Ipagpalagay po natin ang 11K ay sa Facebook yan. Dalawa po yung nagla-live, TVJ and TV5. So, hindi lang yan, baka nasa 150 plus ang viewers kanina ng TVJ. Tapos 121 lang ang Showtime, kasi alam naman po natin sa ABS ilan lang naman po ang nanonood doon. Swertihan na kung maka 2,000. Samantala, pag-usapan naman po natin kaligit tarikasan tungkol sa G sa Gedli, na kung saan may pag-iyak pa di umano itong si Yorme sa G sa Gedli. So bakit nga ba napaiyak ang host ng Eat Bulaga or New EP? Sabi dito, nakaka-touch yung kwento ni tatay sa G sa Gedli. Salamat Eat Bulaga sa pagtulong kay tatay. So alam naman na po natin kung bakit. Anyway, congratulations sa nanalo dun kay tatay. Mukhang deserving naman po nung nanalo. Yun nga lang, syempre nandun po tayo yung atin ipinaglalaban na we all know naman na ginagamit lamang po nila ito para mapalapit sa mga tao. Kasi pinipilit nga po nila yung sarili nila. Well, swerte yung mga nananalo, nakakababayan natin na nabibigyan ng tulong. Pero mukhang nagagamit po talaga ang segment para kanila pong manipula ang mga tao, which is working nowadays talaga. So, sabi pa dito, nakakaiyak naman ang G sa Gedli. Si tatay ay 76 years old na, pero kailangan pa magtrabaho. Pati si Yorme naiyak na. Ayan, naiyak nga raw po si Yorme. Salamat sa Eat Bulaga at matutulungan si tatay. Salamat sa segment ng TVJ. And then kay tatay, congratulations. Maganda nga naman ang mga deserving po ang mga napipilit na nanalo, nananalo. Pero, kung atin nga pong titingnan, dahil sa mga ganitong klaseng kwento, ay mukhang mabilis po talaga
na maano po ang mga tao. Mabilis na mabibilog po ng Itbulaga Tape Inc. para sila po ay makakuha ng suporta. Pero syempre tayo po mga ka-legit Labricans, hindi po tayo mapapaikot ng mga ito. Sabi nga po ng ilang mga netizen, parang ginagamit na po ang poverty porn para lamang po maano po nila, mailapit po nila ang sarili nila, mapalakas po at mabago, makalimutan ng tao ang TVJ. Pero never po iyong mangyayari. Kahit po magpakitang gilas pa sila dyan, kahit po magdoble kara, hindi po mangyayari na tayo po ay madadala sa kanilang mga strategy na ganito. Never. Dahil we all know kung ano po ang katotohanan. So, yun lang ng update po natin ngayong umaga. Ngayong gabi, sorry. Ngayong gabi, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.